Actually, marami akong nakikita sa Facebook, sa internet, yung mga salita na ah, kung ano yung attitude ko, depende yon sa attitude mo. 'Di ba? Yung may mga ganong quote. Um, o kung ano yung ginawa niya sa akin, ganun din yung gagawin ko sa kanya. Ah, kumbaga, hindi ayon yung gusto ng Diyos, 'di ba? And kung sasabihin naman natin na, Jesus, napakahirap naman itong sinasabi mo, kagalit-galit naman talaga tong taong 'to, hindi ko kaya talaga magpasensya, et cetera, et cetera. Ah, Dito, need mo talagang maging born again. Kailangan mo talagang patabain yung espiritu mo ng Word of God para maging kawangis ka ng Diyos. Need mo talagang, kumbaga, need mong gutumin yung human nature mo na magagalitin, na mapaghigante. Kailangan mo talaga siyang gutumin para sooner or later, mamamatay ito. Diba? At hindi na yung human nature ang nabubuhay sa'yo, kundi si Jesus na. Sa Galatians 2:20, basahin natin. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Amen. So, balikan natin yung verse 39, no? Sinabi ni Jesus na kapag sinampal ka sa kanang pisngi, actually, it means di ba pag sinasampal tayo, sa kaliwang pisngi yung bagsak, di ba? So, pag sa kanang pisngi, so it means, meron na yung, may kasama na yung paghamak. Kasi, iba yung way ng pagsampal niya, di ba? So, parang very offensive ito sa isang tao pag ganun yung way ng pagsampal sa'yo. So, dito sinasabi ni Jesus na pag sinampal ka or hinamak ka, inoffend ka, ganun, huwag kang gagante. Diba? Yung kumbaga, hindi sinasabi ni Jesus na okay, magpabugbog ka or pag binugbog ka, sige, bugbugin mo lang ako. Hindi ganon. Ang punto lang dito ni Jesus ay huwag tayong gumante. Kung halimbawa masama siya, huwag mo siyang gagantihan ng masama. Umiwas ka na lang kung lumayo ka na lang sa taong to. Pero huwag mo siyang gagantihan ng masama. And sa verse 40, babasahin natin. Kung ihabla ka ng sino man at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Dito kasi, actually, meron kasing kaugalian sa Israelites, sa mga Israelites nung time ni Jesus, kumbaga before, na kapag halimbawa nangutang ka sa isang tao, no, sa kapwa mo Israelita, at isinangla mo ang iyong balabal, sa gabi, actually, kailangan mong ibalik yung balabal nung nagsangla sa'yo. Kasi sa lugar nila,
sa gabi ay malamig. Kumbaga sa umaga napakainit, pero sa pagdating ng gabi napakalamig. So, kumbaga mamamatay sa lamig yung tao. So, kailangan mo talagang by force, kailangan mong ibalik yung isinangla niyang balabal. Kung babasahin natin yung Exodus 22:26-27, basahin natin. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. So ayun nga, no? Pero dito sinabi ni Jesus na kung ihabla ka ng sino man at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balawal. So dito, sinasabi ni Jesus na kung kinuha yung damit mo, ibigay mo na rin pati balawal. Kumbaga, ayun nga, kumbaga, ini-imply lang ni Jesus na maging mabuti ka pa rin sa kapwa mo. Kung halimbawa ginawan ka nga ng masama, inahabla ka or talagang inaaway ka, kabutihan pa rin yung iganti mo. And kumbaga, kung maaari, wag nang pahabain pa yung away. Kung pwedeng ang maputol na, kumbaga, para maputol is ibigay mo yung balabal mo or ibigay mo na kung anong mayroon ka para lang matapos na yung away. Tapusin na, yung putulin na yung away, yung ganon. So ayun lang yung pinupunto ni Jesus.